Heavyweight champion once more. Oh, nice left uppercut there from Picasso in closing fighter. Yeah, that was a more eye-catching punch from Picasso, the uppercut, but Kameda. 18パウンド大橋事務所属元 WBC 世界ライト当たり前に勝つと思われている試合の難しさの中El Rey Picasso Fine open block 向かって右側です。チャレンジャーがその井上のパンチに KO されて逃げ腰名古屋の戦いを The sport of boxing, you need rivals. Picasso is being named as a potential. David Alan Picasso tatangkain i-upset ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue dahil bago matapos ang taong 2025 ay gagawa daw ng kasaysayan itong si Alan Picasso at siyang tatanghaling biggest upset sa kasaysayan ng boxing ngayong 2025. Ngunit ang tingin ng iilan ay pipitsugin lamang itong Meksikanong boksingero, pero para sa The Monster ng Japan ay walang pipitsuging boksingero na nakarank sa number 1 WBC Super Bantamweight Division. Kaya ang paghahanda ng halimaw ng Japan ay hindi rin basa-basa at hindi niya ina-underestimate kahit sino pang kalaban. Bagamat heavy underdog ang tingin ng iilan dito kay Alan David Picasso, meron naman itong impresibong kartada sa kanyang talaan. Meron itong 32 wins, 17 knockouts at wala pang bahid ng talo. Hindi mo masasabing merong knockout power dahil 52% lamang ang kanyang knockout ratio sa kanyang talaan. Ikumpara naman natin sa kanyang makakatunggaling itinuturing na superstar ng Japan na si Naoya Inoue. 2 division undisputed sa Bantamweight Division at ngayon sa Super Bantamweight Division na mayroong 31 wins, 27 knockouts at mayroong 87% knockout ratio sa kanyang talaan. Ang resume ni Inoue ay puno ng mga ranked contender na kanyang mga nakakalaban, habang itong si Alan David Picasso ay puro lamang daw pipitsugin ng kanyang mga nakaharap. Ang kanyang huling natalo ay itong tumalo kay John Riel Casimero na si Kyonosuke Kameda. Kaya naman marami nagsasabi na isa na namang itong pagkain para sa The Monster ng Japan. Ano nga ba ang estilong daladala nitong si Alan David Picasso sa kanyang pakikipagsagupa sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue? Ang nakikita kong advantage para dito kay Alan David Picasso ay meron itong reach advantage at isa itong pressure fighter na kalaban na tila iba sa mga estilong nakalaban ni The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Ngayon masusubukan ni Naoya Inoue na sumagupa sa isang brawler at pressure fighter na katulad nitong Meksikanong boksingero. Mataas din ang stamina at kayang umabot ng 12 rounds nang hindi napapagod. So magandang laban ito para sa kay Naoya Inoue at kay Alan David Picasso. Bago tayo tumungo sa bakbakang Naoya Inoue versus Alan David Picasso ay suriin muna natin kung anong pwedeng estilo ang pwedeng gamitin nitong Meksikanong boksingero kontra sa pambato ng Japan na si Naoya The Monster Inoue. Yo, welcome sa ating fight commentary. Ngayon susuriin natin itong estilo ni Alan David Picasso kontra dito sa mga previous fight niya. Makita natin na ang kanyang estilo ay pressure. Umaatake kaagad itong si Alan David Picasso sa kanyang kalaban. Meron din itong body shots, pamatay na body shots. Kita nyo naman yung mga patama niya sa katawan. 1-2 combination. Kita mo, puro atake niya sa katawan. Yun, tinamaan sa bodega, luhod itong kalaban. Binilangan. Malakas din ang kanyang body shots, no, mga kaibigan, no. Pangalawa, itong fight, kapwa niya Meksikano na si Mejia. Kita natin, meron din siyang reach advantage sa laban na to. Boom! Tinamaan sa ulo. You know, grabe pressure niya, mga kaibigan.
Kita nyo yung ano, yung pag-atake niya, pasugod, puro nakaamba sa body shots. Ito rin ang gagamitin niya sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Puro body shots yung binitawan, guys, oh. Luhod. 1-2 combination, 3 sa ulo, bagsak na naman. 3 beses bumagsak sa isang round. Grabe to si Alan David Picasso. Eto, pangatlo. Kita niyo puro body shots sa binibitawan niya simula kanina, guys, diba? Binibira din siya sa katawan pero matibay din ang bodega. Hindi pa rin to napapabagsak sa kanyang 32 wins. Wala pang bahid na talo, parehas undefeated. Pare sila undefeated ng The Monster. Magandang laban to mga kaibigan mamaya, no? Ayun, no? 1-2 combination, yun, inararo na. Sa bodega na naman, puro pasok ang mga suntok sa katawan, paunti-unti tinitibag. Ayun, no? Pasok na naman yung 2 suntok sa katawan, guys. Pressure talaga. Tignan natin mamaya kung kaya yang gawin. Ito kay Naoya Inoue, sinuko na. Panalo na naman si David Picasso. Ito, pang-apat na biktima. Medyo sinlaki niya rin. Mas malaking pangangatawan. Pero binubuli lang niya sa ibabaw ng lona. Ayun, oh. Sunod-sunod yung mga patama, pressure, katawan sa ulo. Paunti-unti yung mga pagtibag na dito sa kalaban. Puro bodega ang tama, guys, no? Yung atake niya talagang non-stop, di humihinto. So makikita natin at masusumbukan natin yan pag nakaharap na niya ang The Monster mamaya. Panalo siya dito, unanimous. Kita naman, lamang sa puntos itong si David Picasso. Ito, pang-5 biktima ni Alan David Picasso, guys. Uppercut. Ang ganda ng uppercut kung binitawan niya doon, guys, oh. Ganda ng kombinasyon. Katawan tapos uppercut, oh. Lumulusot yung body shots. Right, straight. Left hook, left. Uppercut. Parang puro kaliwa, no, guys. Malakas yung kaliwa nito ni Alan David Picasso, guys. Delikado rin si Naoya dito. Pag nakatama, kita mo, ayun, oh, uppercut, oh. Kita mo yung sungkit na yung uppercut. Pasok na naman yung uppercut. Galing din, ano, kumuha ng sumilip ng puntos tong si Alan David Picasso, no. 1-2 combinations. Nga pala, no, meron na yung sale sa Shopee. Tignan nyo lamang sa baba. Check nyo lang kung anong gusto nyong panregalo mamaya sa mga ano nyo ngayong holiday season. Mura bilhin ngayon sa Shopee. Check nyo sa Shopee, guys. Nandiyan lang sa baba. Yan, eto na. Mabalik tayo sa laban ni Alan David Picasso. Si Boy Tattoo ang kalaban niya dito, oh. So kita na natin yung style niya, no. Combination, katawan tapos uppercut, yung madalas niyang binibitawan. Effective kasi sa mga kalaban niya, guys, tumatama. Ewan lang natin kung magagamit niya to kay Naoya Inoue mamaya, no. Antabayan na natin yung mamaya, guys, yung Naoya Inoue versus Alan David Picasso. Ganda ng patama, guys. Ayun, no. Uppercut na naman, no. Tapos katawan. Galing. Angas ng mga binibitawan ni Alan David Picasso. Panalo na naman siya. Unanimous na naman. Eto. Next. Kasunod na biktima. Boom! Tinamaan. Kaagad. Tumba na kaagad. 1-2. Ayun, oh. Katawan sa ulo. Hindi pala tumagal yun. Boom! Sumungkit sa katawan. Hindi na kinaya. May tira din sa katawan itong si Alan David Picasso. Parehas sa Naoya Inoue.
Pareha sila ng ng dalang bala, yung body shots. Tignan natin kung kaninong body shots ang mas mananaig sa laban mamaya. Kung gagawa nga ba ng history itong si Alan David Picasso para maging undisputed sa Super Bantamweight Division, o magpapatuloy lamang si Naoya Inoue sa kanyang mga panalo. Ganda namang Kayo guys, ano ba sa tingin nyo kung itong style ni Picasso, kung kaya ba niyang i-execute to kay Naoya Inoue mamaya? Ilagay natin yan sa comment section guys, no? Yun, no? Mga combination na yun, no? Sinuko na ng amo niya. Beautiful left. Ayun, lumuhod na naman. Take note lang guys ang knockout power nito ni si Alan Picasso ay 50% lamang guys, no? Kumpara kay Naoya Inoue na 87%. Grabe. Tingnan natin kung kaya niya kay Naoya Inoue i-execute tong mga estilo niya, no? Ngayon, dumako naman tayo sa previous na naging laban ni Naoya Inoue kontra Murjud Akpadaleb. Marami rin nagsasabi na parang ganito lang din ang mangyayari sa magiging laban ni Alan David Picasso kontra Naoya Inoue. Eto guys, no? Simulan natin sa bandang kalahati na ng round kasi masyadong mahaba at medyo boring daw itong naging laban. Tignan mo, napuboring din si Naoya Inoue sa laban niya kay Murjud. Nakababa na lang yung mga depensa niya dahil puro ganun lang yung style nilang dalawa. Puntusan. Sabi ni Murjud, siya na daw ang magtatalo kay Naoya Inoue, pero hindi niya nagawa. Parang ganito lang din siguro mangyayari kay Alan David Picasso guys, no? Kita niyo naman yung style ng laban nila dito. Jab, tapos takbo-takbo, hindi sila kami nagkatamaan guys, no? 1-2, puro jab. Nagbitaw to si Murjud ng combination pero hindi man lang tumama o pumasok ng isang suntok kay Naoya Inoue. Ito pa guys, no? Itong si Murjud Akpadaleb, sinasabi niya no na iniiwasan daw siya ni Naoya Inoue. Pero dito na patunayan na wala talaga siyang ibubuga sa The Monster ng Japan. Kita mo naman parang hindi nga ata nakatama ni isang puntos dito si Murjud guys, no? Tinamaan si Murjud doon ng magkabilang kombinasyon galing kay The Monster na Naoya Inoue guys. Yun, no? Mga pala guys, no? Yung Shopee, no? Meron tayong Shopee dyan, affiliate. Bagsak presyo ngayon, mga produkto, maaari kayong umorder dyan ng mga paregalo nyo ngayong holiday season. Mura ang mga bilihin. Kaya shop na dyan na sa baba, check nyo dyan sa baba. Balik tayo sa laban na to. Medyo boring dito si Naoya Inoue sa laban nito kay Murjud guys, diba? Pero sa tingin nyo, sino ba ang may karapat dapat o sino ang may kakayahan na maka-upset kay The Monster ng Japan? Si Alan David Picasso na ba mamaya? O wala pa talagang makakatalo dito kay The Monster? 1-2 combination. Jab. Grabe ingay ng tao. Grabe yung crowd. Pag sumusuntok si Inoue. Pag si Murjud. Sablay. Grabe. Natapos na lang mga round na hindi nagkakatamaan ng mga solido. Parehas nag-iingat sa kanilang mga suntok. So, bago tayo tumungo sa bakbakan mamaya ni Naoya Inoue, no?
nilayan muna natin tong laban ni Naoya Inoue. Ito yung previous niya, no? Sa loob ng isang taon, 4 na beses nakalaban si Naoya Inoue. Grabe ang dedikasyon sa boxing. You know? Paldo talaga si Naoya Inoue. Yun ang tunay na paldo, guys. Grabe, oh. Tingnan mo naman yung nila, sukatan. Parang hindi ayaw naman banggaan, ayaw na magsuntukan, guys, no? Hindi mo alam kung takot sila parehas o nag-iingat lang. Tingnan mo si Inoue humihinto. Naboboring na rin siya, kasi ayaw rin umatake ni Murugan. Di rin siya maka-atake. Boom! Counter, right hook. Hindi pumasok. Maganda muna to, no? Panoorin muna natin itong mga laban bago tayo tumungo sa bakbakang Inoue versus Alan David Picasso. 1-2 combination. The Police. Labanan ng mga top police fighter. Tingin ko pag si John Darrell Casimero nag-train ng gusto, tapos mga professional na sa paligid, kaya nito si Inoue. Kamao lang talaga ni Casimero ang magpapahinto kay Inoue. Kasi napabagsak nga siya nila Cardenas at Luis Neri, di ba? What more pa sa kamao ni John Darrell Casimero. Kaya-kaya yun, guys, no? Sipat, grabe siya. Parang nagpa-practice lang sila dito, parang sparring lang, no? Yung job niya, hindi gaano katulis yung job. Combination, boom, binaba na, kinukuran. Ayaw mo bumagsak ka, tukuran ka nga. Load siya, okay? 1-2. Nice din yung mga patama nito, guys, no? So, last round na tayo, guys. Tingnan natin. Nakarating na lang ng huling rounds na boring fights. Akhmadaliev versus Inoue. So, tingnan natin kung ganun din ang kaganapan mamaya sa magiging bakbakan ni Inoue versus Alan David Picasso. So, tingin ko hindi, guys, no? Kasi brawler si David Picasso, tapos mas malaki, no? Tsaka volume punches din yun. So natapos na yung laban, guys. Tinikla rin yung panalo si Inoue by unanimous decision, syempre as expected naman yan. So mamaya, no, ano sa palagay nyo? Kaya bang upsetin ni David Picasso si Naoya Inoue mamaya? Antabayan natin yung mamaya. Lagay sa comment section, ha, kung ano ang prediction nyo sa laban na to. Judges Juan Carlos Pelayo and Mike Fitzgerald both scored about 118 to 110. All three in favor of the winner. And still, the undisputed super champion of the world, Naoya, the Monster Inoue. Kung nagustuhan nyo ang video ang tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.